Ang mga makasaysayang tunnel sa Fort Bonifacio tila napapabayaan na raw. Napabalita pa nga ang ginawa ng septic tank ang ilang bahagi nito. Bagay na pinabulaan na naman ng mga namamahala ng mga tunnel. Live mula sa Makati, may report si Bam Alegre. Bam. Ruth, ito yung ating mapa. Narito tayo sa Barangay Pembo sa Morning Glory Street. At sa ating likuran, isang makalumang tunnel. At kapag nilakad natin, mahigit 1 kilometro. Makarating tayo sa Bonifacio Global City. Yung ganitong mga makasaysayang lugar. Paano nga ba dapat alagaan? Narito ang ulat. Ang mga tunnel na ito sa Fort Bonifacio minsan naging saksi sa mahalagang pahina ng ating kasaysayan noong World War II. Ipinagawa ito ni General MacArthur bilang bomb shelter at napasakamay din ng mga Hapon noong digmaan. Pero kamakailan, napaulat na di umano'y ginagamit na raw na septic tank ng ilang informal settler ang isang tunnel exit sa Barangay Pembo, Makati. Narito na tayo sa may bahagi ng 27th Avenue sa Pembo at ito yung isa sa mga tunnel exit na tinatayan ng BCDA na 2.24 kilometers ang haba at merong mahigit 60 chamber sa loob. Ang tunnel exit nasa likuran lang ng iisang bahay, ang kinaaling Grace. Aminado siyang informal settler sila, pero hindi raw nila ito ginagawang imbakan ng dumi dahil may sarili silang septic tank. Tinakpan pa nga nila ng yero ang bukana ng lagusan. Siyempre naman nalilinisan, kahit paano kaysa nung dati na wala ditong bahay, medyo madumi siya. Hindi tulad ngayon, kahit paano nasimento yung baba. Iyang tunnels ay napag-desisyonan po kasi iyan ng council ng barangay na i-redevelop for educational purposes, for tourists, improvement on the entrance of the first tunnel, design for historical marker. Pero sino ba talaga ang namamahala sa partikular na tunnel exit na ito? Ang sakop lang daw ng Bases Conversion Development Authority o BCDA ang mga tunnel sa loob ng Bonifacio Global City. Gayunman, kasama na rin daw ang mga tunnel exit sa Pembo sa pinaplanong museum attraction sa mga lagusan. And BCDA has a plan to develop the whole tunnel, well, a portion of the tunnel to a historical museum. Currently, we're planning to start the bidding for the study of the design of the museum. I wouldn't say na ginawang septic tank yung lugar na yon. I think pangit lang siguro yung drainage system doon. Ayon sa isang historian, kapag mahigit 50 taon na ang isang istruktura, may assumed historical value na ito at dapat sikaping mapangalagaan. Kung ito ay alam natin na ito ay may historical value, may heritage value, mahalaga, pangangalagaan natin to. Gagawa tayo ng measures para hindi ito mababoy. Gagawa tayo ng paraan para mapanatili nating intact ito at hindi masira. No? Ruth, papakita ko sa iyo yung loob ng tunnel. Ito ay gawa sa adobe, kaya napakatibay at hindi ko inasahan na meron ding malamig na simoy ng hangin sa loob. Medyo may lamok pero hindi naman masangsang ang amoy. Siyempre, hindi nawawala yung mga kwento na minsan meron daw rito mga ahas at may mga multo dahil sa panahon ng digmaan. Balik sa iyo, Ruth. Bam, so ngayon na hindi pa gumugulong yung rehabilitation plan ng BCDA, sino talaga yung dapat mangalaga niyan? Kasi ngayon nga, di ba, medyo nakatiwangwang lang dyan, may mga dumi. Sino dapat yung nagbibigay talaga ng rules, lalo na doon sa mga sinasabi mong informal settlers, kung ano yung dapat nilang gawin dyan? Actually, dito sa ating kinalalagyan, ito yung isa sa mga tunnel na nasa labas ng jurisdiction at LGU ang nagbabantay rito, may ganitong mga warnings, multa, bawal magtapon ng basura, may harang. Pinapasok lang tayo today at yung isang area, yung napuntahan natin kanina, iisa lang naman yung informal settler na nandun sa tunnel exit. At kung sakaling magtuloy-tuloy na yung redevelopment, ay handa naman siyang mag-relocate. So, ibig sabihin, sa ngayon, hindi lang naman yung maraming portion ng tunnel yung talagang medyo hindi na maganda yung itsura. So, you're just talking about that particular part na medyo madumi na akala nga ginagawa na ngayon na kung ano-anong tinatamak na basura. So, ito, makikita natin yung mapa, napakalawak ng network. So, ito yung nakita nyo sa report. Tapos, nandito tayo ngayon. Yan, nandito tayo ngayon at ito yung Bonifacio Global City. So, yung iba may mga nakatira, not all are informal settlers, yung iba may mga titulo. Kaya isa rin yan sa challenges pag sakaling ituloy na nila. Kasi hindi lang BCDA yung merong
plano for a museum. Meron din yung LGU ng Makati. So they are talking it out, sorting yung mga ganitong challenges, Ruth. Okay, maraming salamat. Bam Alegre.